Major, ano-ano na po ang mga ginagawang paghahanda ng NCRPO para sa 3 araw na rally ng INC? Bukod po sa pag-i-inspect sa ating mga iba't ibang lugar, nagpatupad na rin po tayo ng rehearsal sa ground, final coordination po sa mga organizers at interagency meetings. Kasama po ang MMDA, ang AFP, ang local government units at iba pa pang ehensya. Ipinosisyon na rin po natin yung ating CDM, traffic monitoring teams at maging ang emergency units. Lahat din po ng personnel ay binigyan ng malinaw na instruction sa maximum tolerance at pagrespeto po sa karapatan ng liko. According to the PNP, the protest is expected to draw 100,000 members of the church sa Luneta and 3,000 or 300,000 naman sa EDSA. Ano po yung mga hakbang para po hindi maulit yung mga nangyaring riot last September 21st na protest? Dahil po sa inaasahan nating malaking crowd, buong puwersa po ng NCRPO ang ating ipapakalat at mayroon din po tayong mga augmented personnel mula po sa National Headquarters, sa SAS at iba pa pong regional offices ng PNP. Nakipagdialogo na rin po ang inyong kapulisan sa mga organizers para po maging malinaw yung mga panuntunan at mapagbigyan ang kanilang mga hiling. Nakaantabay rin po yung ating mga negotiators at monitoring teams para agad pong ma-address kung mayroon pong ibang mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Malinaw po muli ang direktiba namin, may maximum tolerance at respeto sa karapatan ng lahat. Meron po tayong mga medical at quick response teams na nakahanda para po siguraduhing ligtas at maayos ang takbo ng 3 araw na aktibidad na ito dito po sa Quirino Grandstand. Oo, mukhang handang-handa na tayo, no, Major, for tomorrow's protest rally. Binuksan po ng INC itong rally na ito para sa lahat. So even Iglesia ni Cristo members can attend the rally. So baka mas lumaki pa ang expected people na dadalo bukas. Meron po ba tayong contingency plans kung sakaling magkaroon ulit ng gulo? Kung sakali man po na magkaroon po ng hindi inaasahan na mga pag-elevate or mga hindi sana naman po hindi katulad ng mangyari dito sa nangyari noong September 21, meron po tayong nakahandang mga quick response teams, SWAT, crisis management units at RSSF na agad pong tutugon. Meron din po tayong trained negotiators, investigators at drone-assisted monitoring. Ganun din po naka-activate na yung ating medical evacuation plan at meron po tayong koordinasyon sa PGH, sa Santa Ana Hospital at Manila Doctors Hospital. Major, ano-ano po yung mga lugar na pinakabinabantayan ng PNP in terms of security? Sa ngayon po, bukod po dito sa atin sa Quirino Grandstand na meron naman po tayong nakadeploy na ring mga personnel at dito sa atin sa People Power Monument na malaki din po yung ating inilagak na mga deployed personnel. Naglagay din po tayo ng tao dito sa CRB Menjola, sa US Embassy, sa EDSA Shrine. Ganun din po doon sa iba pang areas gaya ng Liwasang Bonifacio at yung mga usual na pinupuntahan o yung suki na po ng mga rallies is nilagyan din po natin ng mga deployed personnel or ng mga CDM contingents. Okay, lastly, Major, ano pong mensahe natin sa mga kababayan nating lalahok sa kilos protesta bukas hanggang sa Martes? Para sa mga lalahok po nating mga kababayan, pakiusap po namin, panatilihin po natin ang disiplina at respeto. Ang inyo pong kapulisan, ang PNP ay nandito po upang tsakin ang inyong kaligtasan at suportahan ang inyong karapatan na magpahayag. Sana po'y makiisa tayo para po maging mapayapa, maayos at marangal po ang 3 araw na ito na pagtitipon. Maraming salamat po sa inyong oras, NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo. Maraming salamat din po.